Lahat po ng nakapanood no patungkol sa nag-post, may nagpaabot sa atin mga idol patungkol po sa kay Tatay Digong. Si Tatay Digong daw ay nakauwi na daw sa Davao. Wow, grabe. Grabe naman po itong post ninyo mga idol. Si kaibigan kanina, ma'am, no? Ma'am Merly, sinabi po ni kaibigan talaga kanina, tinanong natin kung anong impormasyon po na patungkol po kay Tatay Digong. Huwag po tayo agad maniwala hanggat hindi pa natin nakumpirma itong balita. May pabyos lang mga idol. Sinabi po ng ating kaibigan, huwag kayo agad maniniwala dahil ang sinabi ni kaibigan, wala talaga silang impormasyon na nakita na nakabalik na si Tatay Digong. Nandun pa po sa Hagi. Kaya napakarami po ang nakapanood daw. Hindi lang po si Ma'am Merly sa Vala yung nagpaabot. Marami pa, no? Kaya tandaan natin mga idol, itong nangyayari ngayon dito sa ating bansa, wala na puro na lang kalukuhan po. Wala nang totoong balita. Hindi pa nakabalik si Tatay Digong. Yun po ang sabi ng ating kaibigan. Kaya hindi po dapat na paniwalaan po natin agad, lalo na kung hindi po ito na ibalita sa GMA, yung mga malalaking network. Doon po tayo base mga idol, dahil kapag yun po ang pinag-uusapan, pinakamalaking issue yan, balita, pinakamalaki talaga yan na balita sa malalaking network, dahil yun po talaga ang pag-uusapan kung totoo yan. Dahil ngayon nangyayari sa flood control ay nagpapatuloy pa rin ang kaguluhan. Kaya maghanda tayo mga idol, dahil si kaibigan kanina nagbabala, mag-ingat po daw tayo sa mga panliling lang po ngayon. Kawawa lang tayo kasi may panahon daw, sinabi ng ating kaibigan, may panahon na walang magdi-declare na mag-eleksyon. Kapag magkaroon po ng ganyan pong mga plano, kung mangyari man walang eleksyon, talagang kawawa ang mga lugar na kung saan isosorbe. Kung kunti lang po ang mga Duterte doon sa lugar na yan, yun po ang pinakamalaking bigayan dyan, no? Maraming mga proyekto. Pero kung walang BBM sa lugar na yan, walang mga supporters gaano, kung walang mga supporters, siguro guys, hindi ka papansinin nila. Yun po ang nakita ng ating kaibigan. Parang ito po ang pinakamasamang administrasyon ngayon na nangyayari sa buhay din natin. Parang hindi na po talaga maganda. Kaya tandaan natin mga idol, darating po talaga daw ang panahon, sabi ng ating kaibigan, na posibleng mangyayari yung kampihan na lang. Kung hindi ka sumang-ayon sa kagustuhan nila, posibleng mayroon pong gagawin po sa'yo na hindi mo magugustuhan. Parang sa pilitan na ito mga idol, tandaan po natin. Alam po ninyo, nag-alala po tayo dahil si kaibigan kanina nagsabi na nakita talaga ng ating kaibigan na posibleng pipigilan nila ang eleksyon sa taong 2028. Mas lalo na magpursige sila kung hindi maimpit si Sara Duterte. Tandaan po ninyo mga idol, hindi pa sigurado na magkakaroon tayo ng Diyos ko po, walang eleksyon nakakita talaga mga idol. Hindi pa tayo sigurado sa eleksyon sa taong 2028 dahil nalalaman na po natin ang mga salarin sa nakawan ngayon. Wala naman talagang magnanakaw na mag-amin. Wala naman talaga na aamin na kawatan. No, ano kaya ang feeling sa kanilang mga anak, mga idol, no? Na yung mga nababanggit sa 18 Marines na kung saan pinapangalanan na
inalok at nakatanggap ng malita-malita. Pati pa si Father Flavi nakatanggap. Kaya pala matapang, kaya pala tumitira sila sa mga Duterte, kay bayaran pala. Ito po, tandaan ninyo, yung pari na yan, nagbibigay po yan ng kabastusan sa sus nako po, sa mga simbahan na katulad nila. Makapagbigay yan ng kahihiyan. Pari ka, nagpagamit ka, tanggap ka ng pira-pirang malita. Naku po, grabe naman yan. Ito yung pinakamalaking issue ngayon na nakikita natin. Mas hindi dapat po yung pari na yan, kailangan mas maganda tanggalan po talaga ng license yan, dahil hindi po yan na maganda na imahe sa mga simbahan. Sus naku po, nakakahiya na pangalanan pa. Mas maganda itapon mo na lang yung malitang pira, umamin ka na lang. Mas i-priority mo yung iniskwelahan mo sa Bible. Yun na lang po sana yung iniisip mo. Para nakakasuklam po talaga, isipin mga idol, no? Kaya sa ngayon mga idol, itong pamumuno na ito talagang mauuwi po sa masama na mangyayari. Tandaan ninyo, maghanda tayo, kasi talagang nakikita ng ating kaibigan, mas priority po ng mga administrasyon ngayon ang mga lugar na marami pong sumusuporta sa kanila. Yun po ang tandaan natin. Grabe, napakasaklap. Guys, before tayo magtatapos, paabot muna ako sa inyo. Mag-ingat kayo sa pick account Ghost Hunter 88 Funds 2.0. Video ko lang ang ninakaw, ginamit, mukha ko ang ginamit para lang makapang-scam sila. Ingat po kayo sa kanya mga idola. Talagang ingat. Maraming salamat po sa inyo. Mag-ingat tayo sa anong mga kaguluhan pa mangyayari dito sa loob ng Senado mga idol. Kawawa po ang lumalaban po ng katarungan, no? Nais na tugisin ang mga kawatan. Wala man talagang kawatan aamin. Kaya tandaan na po natin ngayon ang balita. Huwag tayong maniwala agad sa mga post-post lang na si Tatay Digong ay nakabalik na daw sa Davao. Hindi po. Wala po mga idol, walang balita.